nag-aabang ng potential na may babalibag. Pero papasok na muli dito si One Shot Renner Sapati mag-connecta! And that's gonna be Dax going down once again. Para sa team spirit, right? But they chose to not pick it up. Maybe mas komportable si Hiko na gumamit ng Beatrix. Right? Beatrix could be a choice. Maybe a Harith even kasi nung sa kanilang local tournament, whenever Hiko uses the Harith, it's 16-0, bro. 16-0. Nagwawala. Insane. So I'm thinking of like either a Harith or a Beatrix. That's definitely the easiest choice here para kay Hiko. So there you have it. That is it. Granger going up against Beatrix, Joyd in the roam, and Falcon Esports. 4 out of 5 heroes nila ng game 1. They're using it in game number 2. Let's see if it works or if it doesn't kontra sa Team Spirit. Casters, pass out. Sa muli nilang paghaharap, same formulation nga ba or same result ang makikita natin? Muli kami makasama niyo, Athena Ngabla together with Umi, na pagdating sa drop ay tila ba may certain expectations din tayo. Oo, and I think this is the time where we say na ito yung rason kung bakit nga ba world-class coach si Coach Bren. Grabe, napilit yung alpha na yan at parang pina-replay niya, pina-rewind niya kahit hindi siya si Ding Dong at si Marian yung game 1. Tama naman din, nakita natin yung ngitingan kanina ng Kid Bomba. Isang ngiti na yun, sobrang dami nang pwede maging meaning. Meaning na alam na nila kung paano tatakbo ulit yung kwento na ito. Rewind nga lang din ba? Or para dito sa Falcon Esports, certain adjustments lead to a different result na nga ba? Pero kasi, as we've mentioned, nandyan pa rin yung main na tinitignan natin ng Hero for Dax na tila ba dinikta na ito lang yung pwede mong gamitin talaga. Oo, sobrang diktado yun. Maagang naghayabusa ang Team Spirit at maaga din pupunta dito kay PX7 and this might just be first blood. Pero muntikan lang naman dahil nabalibag pa rin siya. But going back dun sa punto, no, nagban ng tatlong jungle, maagang naghayabusa. Hindi nagpick ng jungle ang Falcon Esports ng first phase. Kaya biglaan na rin lang binagsakan ng 2 more bans na Fredrin and Bane, leaving Alpha as the only option. Mukhang nagmamakaawa ang Team Spirit na mag-alpha ka ulit, Dax. Okay lang, kahit mag-alpha ka. Sige lang, di ba? We listen, we don't judge. At ngayon, bumalik na naman sila kay target na Dax! Ayun na nga, first blood pa na naman para kay Dax. Kung tumama ang Quad Shadow at sulit na sulit lahat ng mga abilidad ng Team Spirit. For now, 0-1 na. Tandaan natin, 0-4 si Dax kanina sa ating game number 1. At mukhang si Royal Milk na ata ang kanilang isusunod. Available ang Shadow Kill. Pero nandyan ang Minion Wave kaya hindi nila itutuloy. Sunset Lover na ata ang isusunod. Pero Pride of Ice ay nandyan pa rin naman with the Regen. And Team Spirit mukhang mas mabilis ang kanilang pacing ngayon with the Jawhead and the Hayabusa. Mas mabilis yung sync nila ngayon compared to game number 1. Nung game 1, nandun pa rin yung alam nilang lamang sila, but still hindi yung ganun kalalim na mga attempt, especially onto Royal Milk dun sa XP lane. Pero looking forward nga ba kung na-gets na ba ng Falcon Esports how to counter out Kin Bomba right now with the Hilda. Kasi ito lang at ito yung gagawin talaga ng Hilda all throughout the round. Try to hunt the Jushin as much as he can. At katulad niya, nahahabulin niya lang, titignan, give information habang dito sa may pagong tayo muli magkakaroon ng mga silipan muna. And I do think this is a give if your Team Spirit. Malayo na ang jungle mo. Bigay mo na lang to, nakawin mo lahat ng pwede mong nakawin. And that's gonna be still a turtle going to the hands of Dax. Pero mukhang ang orange buff niya ay delikado. Delikado din dito. Si One Shot, kailangan na niyang umalis. Quad Shadow is available but look at the damage coming in from Benny. Hindi naman siya babagsak pero nandyan si Hiko para dumipensa. You need that certain reaction na nga lang din from Benny just to prevent na nga lang din yung somehow sell one turtle get all na ginagawa dito ni One Shot. Diba? Ginawa niyang bargain At hindi magandang bargain yung for Falcon Esports, especially na napapabayaan, nabibigyan ng sobrang laya na advantage earlier si One Shot nga. Pero as you've mentioned, babalik din naman tayo dun sa trend na si Kid Bomba pa rin ang isa sa pwedeng maging sakit sa ulo talaga hanggang dulo ng Falcon Esports. Pero mukhang si Sawo nahuli dito na mag-isa. Might just be a kill pero grabe naman yung movement speed at pati na rin yung shield. Di pa rin nakakahanap na score dito ang Falcon Esports. Mukhang objective gaming muna ang kanilang call. Pero kay Hiko pa ba napunta? Hindi. Pero gagamitin niya. Renner Sapati pang lasit. Yun ang galaw. Ganon ako nung una kong tinry ang Renner Sapati. Minions muna. Priorities muna. Pero ito yung priority din ng Falcon Esports aside from Kid Bomba.
Pinalitan lang nila yung Valeric, pero this time, sobrang bilis nung pinalit nila. Oo. Sobrang likot. And aside from that, may mga pwedeng mga single pick-off play na i-attempt dito ng Team Spirit, which is what Falcon Esports is actually preventing. One shot, medyo delikado pero Ay, grabe ganda ng naman spray. yung spray doon ni Hiko, pero yung Renner's Apathy mukhang hindi pa naman kakabit, and that's gonna be Dax going down once again. Grabe naman ang Team Spirit, nahanap na naman si Dax. Kala mo ice bucket challenge eh. Nagyayelo ka na nga. Pinaulanan ka pa ng tubig. Hindi na bala yan eh. So just imagine kung paano talaga na-catch doon ng Falcon Esports, at yung kanina ngang bargain, nakita natin ulit na ginawa ng Team Spirit. And Team Spirit in this game, mukhang mas mabilis ang gusto nilang pacing. Naging okay naman yung pagpasok doon ni one shot at yung combo ni Sunset Lover. Of course, the Frigid Glacier landing onto two people, napaka-importante nun. Pero Falcon Esports pa rin naman ang mauuna dito sa may bandang pagong. This is gonna be the second turtle of the game. At mukhang magiging trade-off dito ni Team Spirit ay pressure doon sa may bandang ibaba. I'd say that's a trade one by Falcon Esports. Pero si Hiko isang bala na lang, pero nandyan naman ang kanyang mga tropa. Hindi daw pwede sa ngayon. At ang ganda rin talaga ng pag-pushback ni Sunset Lover dito. I love na spammable lang Aurora nga. Na nakikita natin talaga na sobrang na-maximize sila yung Haystone and even yung pang-push nga nila dito. Yung Frosty Breeze rather. And aside from that, for Falcon Esports, sila ngayon yung tila ba laging naghahabol. Hindi man nila gusto maghabol, pero yun yung ginagawang trend. Sineset na trend sa kanila ng Team Spirit. At after nila maghabol, sila naman ngayon yung pwedeng mag-hunt down sa kanila. Kailangan na mag-ingat ni Bomba dito naka Sky Piercer si PX7. Ito yung tinatawag nating Zushin na gustong bumuhat. And usually kapag maagang Sky Piercer ng Zushin, hindi na-expect ng mga tao na pwede palang mag-snowball until mangyari na. Pero si Sawo, Benny, makakadash naman palayo, nagamit na nga ang ulti dito. Pero yung Renner's Apathy kakabit lamang kay Kid X. And here comes the Death Sonata. Pressure coming in from Falcon Esports, pero kailangan namang umalis ng Team Spirit at makakaalis naman sila. And so far yung Jushin with the Sky Piercer, una kayo nakita action kay Super Friends pagdating sa MPL Philippines, and yung adjustment or rather yung naging additional kasi nun na panglason, pwedeng makapanglason last hit na nga lang din, sobrang laking bagay kasi nga nabababad mo, diba? Pero yung babad din kanina ni One Shot sa jungle ay medyo natcheckan na siya dito nila Royal Milk. Trade lang ata, nanakaw din ata ng Falcon Esports ang kanyang purple, nagkapalitan lamang. Makikita naman natin kung may purple dito side ng Alpha. Pero sa ngayon ay ang sigurado ay nagkaroon ng vertical na rotation yung dalawang jungle natin, nagkabaliktaran sila. At regardless kahit saan sila mapatungo ay mag-e-end up pa rin naman dito sa ating last turtle of the game kung saan mauuna ang Falcon Esports. Hawak nila ang pace ng larong ito, lamang sila ng 1,000, but this is also what Team Spirit wants. Patagalin lang lamang ang laro, hanapin lang nila ang mga targets at mukhang hahanapin na nila yun ngayon. At bandang huli, sila pa rin naman na magkikita-kita. Sakto na nga lang din ngayon nila ilalaban yung turtle, getting one kill habang hindi pa yata tapos ang paghahabol. Yan, hahabulin na rin si Kid Bomba. Tandaan natin, may Sky Piercer to dito. at parang ganun lang yung Zushin ay nakakuha na ng kill. Si Kid X na ata ang isusunod nila, pero si Sawo nag-aabang ng potential na may babalibag. Pero papasok na muli dito si One Shot. Renner's Apathy mag-connect! And that's gonna be Dax going down once again. Team Spirit, paulit-ulit lang hinahanap si Dax. Grabe yung fighting spirit din doon ni Hiko. Nagabang siya eh. Kayang mamamigyan yan one shot. As long as pumasok yung one shot of Renner's Apathy, that was it eh. Maililista talaga. Meanwhile for Falcon Esports, mas ramdam natin ngayon yung fight back nila, yung jab back nila dito sa Team Spirit. Most especially, nagkaroon talaga ng adjustment pagdating sa nagiging rotation nila. Imbes na kanina, more on the safer route lagi yung mga dinadaan lang. Ngayon, they're ready for action. They're ready for team fights or even skirmishes. Nakikita natin, dalawa man yan, PX7 and even Kids X na nagpapakita sa mapa. Pero with those two, enough na yun eh. Just to somehow zone out members of Team Spirit. Tingnan mo, kahit nga yung tandem nitong tatlo sa may bandang jungle, ay enough para issue away yung Team Spirit. And what's good here for Falcon Esports is medyo nararamdaman na natin na sumasakit na siya, especially with this glowing wand. Magiging napaka-lethal talaga ni PX7 on this Zushin. Noong game number 1 ay hindi natin siya masyado naramdaman, but that was a double revitalized game kung saan napakahirap humanap ng kill. And now Kid X looking for Hiko. Nandiyan naman siya with the Glorious Papa
Pathway pero si Kid Bomba, no! That's gonna be PX7 going down doon sa may bandang likod. Si Royal Milk naman ay tumatalon-talon na pero wala siyang makukuha. Si Kid X naman ata ang isusunod nila. Si Benny na ay pumasok na rin. Kid Bomba humaharap at wala na atang makukuha ang Falcon dito pero si Sabo naka-conceal. Looking for a potential play at hindi na nila itutuloy. They've got the trend na for Falcon Esports. Pinagbukod-bukod nila eh. That was almost 3 separate fights na nakikita natin happening at the same time. So they're dividing the attention of Team Spirit. Hindi fully na-maximize na meron revitalize dito sila Kid Bomba for other members sana na makakuha ng mga trade-off or kill rather dito sa Falcon Esports. And aside from that, nakikita rin natin na nagkakaroon na ng luxury sa wakas ngayon si Benny na somehow makapag-clear ng wave, makapagbigay ng damage sa pinakakailangan nila. Nakuha pa niya doon si Benny at parang si Kid X na nga ata ang susunod nila. 1 for 2 naging galaw at habang sa may bandas, one shot, Royal Milk nag 1-on-1 at makakalamang doon yung Hayabusa. Team Spirit, alam nila kung sino ang target nila, hindi nagmamatter kahit mamatay si Sawo. Kakasabi pa lang natin ay nakita natin agad for Team Spirit, action agad. Si Dax ngayon makasalubong nila Kid Bomba, hindi pa lalapitin, and that's how you box out Alpha using a Hilda by the way. Oo. Na ngayon ay nakikita natin sobrang ganda nung nagiging sabihin natin presentation when it comes to the hands of Kid Bomba. Yung Hilda ngayon ay madadagdag na sa listahan na talagang tatatak na for Kid Bomba. Team Spirit, they're playing very, very far sa nakita natin kahapon. Napakalinis ng laro nila for the last of 10 minutes of this game, honestly. Alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin at lumalaban lamang sila pagka alam nilang may target silang pwedeng makuha. Ngayon, mid-lane naman ata ang kanilang punteriya. Kitex, hahatiin ang mapa with the Glorious Pathway. Mukhang makakabag-back naman dito ang side ng Team Spirit pero makapasok si One Shot sa likod. Here comes the Ugi Shadow Kill. Naghati-hati ang apat sa likod. Si Royal Milk naman ata ang unang babagsak. Team Spirit takes 1 and Falcon Esports takes none. That's a full-on na clash na nangyayari sa mid. Pero nakita natin kung paano ginuggle ng Team Spirit yung firepower na meron sila. By capitalizing onto one shot, nasama mag-spray over ng damage ng mga members of Falcon Esports. Tapos yung literal spray ng balay, manggagaling doon kay Hiko. Delivering killer blows dito sa Falcon Esports. At ngayon, sa pagmarsya na lang sa may bandang baba, ay tila lalong liliit ang mapa ng Falcon Esports. Pinaa-atras sila dito nila Sunset Lover. Here we go. Lord push in the bottom lane. And this is what's good for Falcon Esports. Meron naman silang malupit na wave clear with Zushin and of course the Granger as well. Majority sa Granger yun. So pwedeng tumagal ang laban na ito pero kailangan nila mag-ingat sa flicker play na pwedeng magmula kay Sawo. Ugi Shadow Kill. Medyo lumayo si PX7 yung ating kapatid. Hindi nagkatuloy-tuloy. And this is just a crucial pick-off para dito sa Team Spirit. Ang tanong doon ni Benny, bakit? Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Pero mamaya na yung sagot doon sa tanong na yan kasi ngayon ito yung sagot ng Falcon Esports. Yan na ang sagot dahil nakakuha na rin ng isa sa wakas pero si Kid X kailangan na lumayo. Hiko looking for that kill pero mukhang si One Shot pa ata makakakuha. Ito na, libreng kabayo para sa lahat. Ang tanong dito ay makakauwi pa kaya? 6 seconds Walang on that lingunan quad to. shadow. Wala nang lingunan. Alam mo na yan, hinihintay na lang ni One Shot. Bilangan na nga natin, no? Parang 1, 2, 3, 4, 5, Savage. Ika nga Ay, ni oo. Idol. Flow G. Flow G, ayan, mega kill. Napatagal lang. Grabe no, very real G talaga dito ang ginawa ni One Shot, getting a kill onto Kid X. Parang may konting ano pa yun torture, mental torture. Oo. Kasi habang hinabol niya, ay may farm pala dito, kuha mo na ako. Tsaka- And that was it. Tsaka ang masama nun, parang mas lalo pang na-delay na makakapwesto siya sana around that Lord area Oo. kung sakaling mas maaga siyang namatay. Parang pakiramdam ko pagka ganun, just take the L. Like, wala naman ang liligtas sa'yo. Patay, mag-ano ka na lang. Hayaan mo na lang na magpakil ka na lang. First stage is acceptance. Oo. I-accept mo na lang muna sa ngayon. Sa ngayon, para lang makaabot ka ng mas maaga sa Lord. Kasi Tignan mo, tulad nauna yan, sa pwesto. diba? Perfect example. Nauna na naman dito sila Kid Bomba. And for Team Spirit, that certain seconds na na-delay man nila, sobrang laking bagay. Pero ngayon, laking bagay din na grabe yung dami si Hiko. Just targeting the Lord. Di pa nila nire-reset ito. Pero nandun, nakalikod na rin. Dito sila one shot, nag-aabang. Kapag may sumilip dito, sure kill. Oo, hintayin siguro nila na yung magbato na naman ng ultimate. Tandaan natin, Team Spirit, medyo gumagaling sila mag-Lord Dance. Hindi ko alam kung maganda lang ba ang gising o dahil ba prime time sa Amerika ngayon at prime time sa EECA ngayon. At, Prime time yan pala ang kanilang magandang gising. Kapag umaga pala yung laro nila, iba ang
Iba ang talas. Iba talaga yung gising at gising na gising din dito si Rakidex. Sumahabol kay Hiko. Ayun lang, si Hiko tinunaw yung one backline shot? tapos may shadow kill pa dun sa likod. Si Dax ay napilitan Conceal? naman pero may conceal pa na magagamit dito. Royal Si Royal Milk. Milk ay naiwan na doon sa may bandang frontline. Team Spirit, libre na tong Lord na to. Ano ito talaga yung pinaka-active time sa body clock nila. Oo. Kumbaga, ito na yun. Swak sa ano to? Gising na gising ang diwa. Swak sa time slot. Oo, ganun din pala yun. Parang sa atin, di ba kanina, nararamdaman natin nila Rockhart yung struggle. Oo, okay. Pero pag na-warm up na at nakasanayan mo na talaga, etong body clock nito or ito yung kinaka-oras nyo talaga na nakasanayan, eh nararamdaman mo iba yung energy levels. Oh, iba din yung decision making, fam. Ito yung mapapaisip. Team may- Spirit, legit hindi sila ganito kahapon. Oo, magandang gising at Maganda. may tulog talaga sila. May homie. tulog, men. Sabi lang maaga, nung oras yan dito sa Southeast Asia. Prime time para sa kanila. And Team Spirit, it looks like they're gonna push down mid lane. Meron naman silang pang-push nito ng mabilis Oo. at may Lord pa doon sa may Hiko. bandang itaas. At ayan na nga yung Beatrix na nakamalepik. Konting rocket na lang. Oh. Oo, di ba? O, yan. Yan yung advantage ngayon ng Malefic gun, rather na Malefic gun na nga lang din na Beatrix. And aside from that guys, yung mga binabato-bato niyan ng mga pabomba na bala, sobrang laking bagay na ang ganda ng splash damage onto members of Falcon Esports. Speaking of which, ito na nga yung damage at yung Lord nakakatok. Sawo, binato si Royal Milk at bigla lamang sumabog. Hiko nandun pa rin sa likod. wala Fumipigit na sa lamang Big Kid X. At si One Shot nandun na rin sa likod at mukhang hinahanap na nga nila ang base. Hiko bumili pa ng Wind of Nature pero hindi na ata kailangan yun dahil nirarakit na niya. Alam mo kung bakit? Si Bax, mukhang si Dax ay bibigyan ng Hiko ng racket. At papasok na nga sila dito mula sa base. And that's the second game na mapupunta sa Team Spirit. Kung gaano kalinis, gaano katahimik ang game number 1, ngayon naman ay siniksik-liglig primetime MLBB para dito sa Team Spirit. That's the spirit talaga. Oo.